Human sa mga balita sa Sari 47, kapitan sa barangay Inayawan, Dakbayan sa Subo, mitingog na bahin sa girescue nga duha ka suspek ato sa buy-bust operation sa kapulisan. Diocese sa Danao ug Karkar itukod sa Archdiocese of Cebu kung maaprubahan na ang Sugbuswak proposal. Most wanted person sa Sugbo nadakpan sa Mindanao human sa 30 ka tuig nga pagtago-tago. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar ug sa ngano sab ni Attorney Danica Caballes, kini ang Sari 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapitan sa barangay Inayawan mitingog na labot sa kalamigitan sa duha ka tanod nga mi-rescue sa duha ka suspek atol sa buy-bust operation nga mikalas sa kinabuhi sa usa ka pulis. Adunay nag-atang nga reward money alang sa makatultol sa nimutangan sa mga suspek. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mitingog na ang kapitan sa barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo labot sa giyong nga kalabigitan siya nga duha ka mga tanod labot sa pag-rescue sa duha ka mga kriminal nga naengkwentro sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 nga miresulta sa kamatay ni Police Corporal Ryan Langido Baculi. Mato ni Kapitan Kirk Brian Ripolio nga niadto nga Miyerkules sa kadlawon, dunay kalit ka nangabot nga mga pulis sa iyang barangay aron molusad og hot pursuit operation ug gi-pick up agaduhan niya ka mga barangay tanod ug gidala sa police station sa Inayawan. Iya kining gisusi ug gikahinabi aga Deputy Commander sa police station. Lagip na ang team leader o gisaysayan siya niini labot sa hitabo o gitumbok ang iyang duha ka mga tanod nga may meresponde. Dala ang sakinan sa barangay dito sa sitio Pagtambayayong sa Kinasangan. Human mabati ang kasayuran gisaad ni Repolyo ngadto sa kapulisan nga mihimo sa investigasyon nga andam siya nga mokooperar og naara sa ihaga barangay ang duha ka mga tanod. Ang maong pamahayag gihangop kini sa Police Regional Office 7. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sa nagpadayon nga investigasyon din himasayran kung pagtabang sa duha ka tanod sa pag-eskapo sa mga kriminal. Duna bay nalapas nga balaod. Samtang usa ka pribadong individual ang mitanyag og 50,000 pesos sa makatudlo kung asa agad himutangan nilang atong Raffles ug Ramil Salazar nga dali misibat human nila mapatay ang pulis nga si Baculi. Among gitanyag nga kantidad gihulagbay ni Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa kapulisan sa Lalvigas sa Sugbo, nga dakog matabang sa pagpangita sa mga suspitsado. Kana maka-encourage sa ato ang mga individuals na mga nakailaan ng tawhana o nahimong biktima ani makatabang ni na kini ang mga individual makahatag og impormasyon sa whereabouts kining mga tawhana. Butyag si Surilia nga may apil na sila sa manhunt operation ganit doon mga impormasyon nga nasa probinsya aga mga suspitsado nga makaroon ang ihang gipatutukan. Tanang intelligence operative sa CPPO nagtinabangay na aron na matultulan asa ang nahimutangan sa duha. Katong amo ang aksyon nagpadalami og tao na mo tabang sa atong kapulisan sa Police Regional Office 7 para mukandak og hot pursuit ug pangitaon kining tawhana. And then among gi-alert ang atong mga kapulisan labi na sa Talisay, Padong South ug included na kining Padong North na giingon nila ang suspects nidagan daw Padong Cebu Province. Itala na ang patayng lawas ni Baculi siya nga parimay sa barangay Saragosa lungsod sa Luginsan. Din gitunulan na usab og personal nga financial assistance sa hepe sa PRO7. Arnold Bustamante, CCTN. Dili pa makapahigayon og hearing ang LTFRB kalabot sa gipangayong 5 pesos nga uminto sa plitihan. Matod nila nga gikinahanglan nilang bantayan ang nahimong pagbag-o sa presyo sa produktong petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gibutyag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III nga di pa sila makapaygayon og hearing bahin sa aumento sa plitihan. Giduso sa tulo ka mga transport groups detong Agosto ang dugang 5 pesos nga plitihan sa mga public utility vehicles. Gipatuman sa nanglabay nga mga buwan ang piso nga provisional fare hike lukop nasod. Apan nabantayan ni Guadis nga musaka og usahay muubos ang presyo sa petroleum products pagkalabay na sa mga semana. Hinungdan nga ila kining gibantayan una pa makapahigay ng hearing bahin sa gipangayong dugang plitihan. Maong posible kining mahinayon karong Disyembre bahin sa maong umento aron makahimo na sila og resolusyon humansaw sa kabuwan. Sa kasamtangan, ana sa 13 pesos ang plitihan alang sa karaang jeepney, samtang 15 pesos usab ang minimum fare sa modern jeepney. Kibantayan usab sa LTFRB ang nagdangadangang transport strike sa pipila ka mga grupo ngadto sa pipila ka bahin sa nasod sunod semana. Gian Navarro, CCTN News. Musalmot ang mga sakop sa Piston Cebu nationwide transport strike sa sunod semana aron ipadangat ang yangungo bahin sa PUV modernization program. Moabot sa kagatos ka mga unit sa karaang jeepney ang dili na magkadagan diha sa karsada karong Nobyembre 22 sa buntag alang sa pagprotesta. Gituyo kini sa grupong Piston Cebu aron dili mapiktuhan ang pagbiyahe sa mga buot mamista sa Birhen sa Rigla. Gihimugatan sa maong transport group ang giingong pagpalabi sa negosyo bahin sa modernisasyon sa mga pampublikong sakyanan. Giprotesta usab nila ang deadline of application sa franchise consolidation alang sa mga PUB operators karong Disyembre 31. Kapitolyo sa Sugbo makigdialogo sa tanan nga mga school heads o mga PTA officers kalabot sa gipatuman nga halapad nga feeding program sa tanan nga mga tinun-an. Nahukman kini ni Governor Gwendolyn Garcia human nga nasamukan sa mga komentaryo sa social media labot sa ilang proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. I did not expect nga ingon ni Ana doon na pa day Sugboano nga ingon anak pangutok. Kay okay ra gyud. Kay buhay man. Pwede raman. Di na tapadayon ani school feeding. Para di na mo mangluto. Para di na mo magkuaglamas. Kay tinabangay man unta ni. Ang niimong pagpahungaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia human nasamukan sa mga komentaryo sa online world bahin sa Sugbo School Feeding Program. Ato sa Caravan of Services sa lungsod sa Santa Fe kagapon, nakita ni Garcia nga adunay pipila ka mga ginikanan ang wala nakasabot sa sistemang gipatuman sa feeding program. Gipakapinan usab sa yawngungo nga ihatag dalang unta diretso ang bugas ngadto sa pamilya inay nga pakanon og sustansyadong puspas ang mga bata matag adlaw. Maong nahukman ni Garcia nga mopahigayon og dialogo ngadto sa tanang school heads, magkadagkuan sa DepEd Division Offices, apil na ang mga PTA officers. Ipahigayon kini sa IEC Convention Center sa Dakbayan sa Sugbo sa wala pa matinong adlaw. Unsa man ang inyong natabang? Pila man ni kaginikanan bisan karon panghatag nato ani mga school supplies. Makakita ako ang uban in town labihang pobriha. Pila man ang magbaktas padung ngadto sa eskwelahan nagkutoy ang tiyan kay dili mo makapakaon. Sa 197 million pesos ang gigahin sa Cebu Provincial Government sa school feeding program aron pakanon ang dulan 900,000 ka mga public school students kada school day. Samtang ang mga sagol sa puspas magagikan mismo sa Sugbusog Garden og niabag usab ang pribadong sektor alang sa halapad nga programa. Mao mihangyo usab si Garcia ngadto sa mga bashers ug keyboard warriors nga undangon na lang ang batasan sa pagka makililimos. Sanglit gibarugan sa provincial government nga matabangan ang mga labing nanginahanglan aron usab sila maninguha o magkugi aron molambo. Ikaw nga nagunahuna nga ako ning gibuhat para sa eleksyon ug wala ka makauyon niini, simple ra gyud. Ayaw in town ug butar nako pagka gobernador. Panimaos nako sa 2025. Apan sa pagkakaron ay pataka diha og tulpok. Ian Navarro, CCTN News.
Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nang limpyo sa mga kasapaan sa syudad. Subay kini sa pagpangandam sa nagsingabot nga kusog nga uwan tungod sa gibantayan nga low pressure area. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Mipatuman og massive clearing og desilting operation ang Department of Public Services sa mga kasapaan sa dakbayan sa Sugbo. Kini subay sa nagsingabot nga severe thunderstorm nga masinati sa syudad sa mga sumusunod nga mga adlaw. Gani karong hapuna nagpaygayon og inspection si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa Tipadilla Tejero Creek nga mao'y nakadala og grabing pagbaha sa downtown area ug sa mga sitio sa barangay Tipadilla ug Parian diha sa Dan Bonifacio. Matod pa niya nga gilauman nga mosaka ang level sa tubig sa sapa bisan pa man nga dili ingon nga maapektuhan sa kusog nga uwan ang syudad. Flood-prone areas. So as you can see, kani siya ato ni siyang gi-clear karon. Expectation nato tomorrow and day after tomorrow, grabe ang water nga mudagay dayaning area. Samtang gimanduan niya ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CCDRRMO nga magmonitor sa mga kabalayan o mga dapit nga mga prone sa baha, landslide sa syudad. Kani naka-standby karon ang mga sakyanan o mga rescue equipment nga gamiton. Well, first of all, dako masagod ang problema because although we want to relocate all of them, nangita pag yung taog temporary place where we can shelter. We put shelter on top of their heads, no? Pero si Mayor Mike is looking for a way nangita miglain properties diri sa city, tingali dito sa SRP or diri sa North Reclamation area. Sherissa Mayoy, CCTN News. Musunod, Diocese sa Danao ug Karkar itukod sa Archdiocese of Cebu kung maaprobahan ang Sugbuswak proposal. Kada og uban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa ato mga balita, kanhi sangguniang Kabataan Federation President nga si Jessica Rich magpabilin sa Cebu City Hall. Kini human nga gitudlo ni Mayor Michael Rama nga mamahimong Youth Development Overseer. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Cebu City Mayor Michael Rama buot ngay muon nga Youth Development Overseer si outgoing SK Federation President Jessica Rich kung mahuman na ang termino niini. Si Rich kinsa mo gisaligan ni Rama sa pagpalambo sa Youth Development Project din katambayayong niini si Konsehal Dondon Ontiveros isip chairman sa Scholarship Commission ug Sport Development. Ngan riyan ang napasa ako sa lim. So pasabot ana di na niya bugal-bugalan yung apelyido, but she will definitely be going to be overseen. Ana siya i-oversee na siya ni Jessica with Jess De La Cruz plus naapagay from my office nga mura nag senior junior youth senior junior youth nga ako ang chief of staff na si Kim Isminya. And then at the same time within the Una nang nagmalampuson ang pagpaygayon sa Sugbo Cup nga programa sa syudad, gidumala ni Rich og Ontiveros aron sa pagbansay sa mga kabatan-unan sa mga nagkalainlaing matang sa duwa matag barangay. Tungod niini buot niya nga magtambayayong gihapon ng SK Federation, ubos na unya sa pagdala sa bag-ong SK Federation President nga si Rhea Acosalem og si Rich. Usasab nga gusto ni Rama nga mabuhat ni Rich, uban si Acosalem mao ang katukuran na unya og kaugalingon nga building sa SK Federation ug sa mga youth center sa 80 ka barangay sa syudad. Sherissa Mayoy, CCTN News. Makita ng pagbalik sa mga entrada sa Cebu City Hall ang mga Blue Guard nga maoy magbantay sa seguridad. Kini human nga nakakuha na ang city government og bag-ong security agency nga maoy nigawas nga mananaog sa gipahigayon nga Bids and Award Committee. Nahinumduman nga gitangtang ang 200 ka mga Blue Guards tungod kay nawagtanga na og pagsalig ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga kalapasan nga nahimo sa nakalabay nilang security agency. Apan kasamtangan gigibutang isip security personnel ang mga sakop sa Task Force Kasaligan Kapulisan ingon man ang disaster team.
Makikita si Presidente Bongbong Marcos kang Chinese President Xi Jinping og tukion ang giilugan nga teritoryo sa West Philippine Sea. Kini aron kalikayan nga mugrabi pa ang pag-inilugay tali sa puwersa sa duha ka mga nasod diha sa mga dagat. Nasayran nga nahisgutan nila ni Marcos Jr. o US Vice President Kamala Harris ang nahimo nga kahimtang sa West Philippine Sea. Gitoyo hinuon kini sa presidente aron malungtaron pa ang kalinaw sa maong nga dagat o magpadayon sa ilang panginabuhian ang ilang mga mananagat. Usa sa mga gituki sa nakalabay nga General Pastoral Assembly mao ang giduso sa Archdiocese of Cebu nga Sugbuswak. Sa gayon nga maaprubahan ang mao nga proposal lauman nga mahimugso ang bag-ong diocese sa Danao ug Karkar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahisgutan sa nakalabay nilang ika-14 nga General Pastoral Assembly mao ang planong paghimugso sa duha ka mga dioceses ubos sa Archdiocese of Cebu, ubos sa Sugbuswak, mamugna ang Diocese of Danao sa Habagatan ug Diocese of Karkar sa amihan ng bahin sa lalawigan. Apan magpabilin ang Archdiocese of Cebu sa Central Cebu isip Mother Archdiocese. Gipaambit sa ad hoc committee nga pinanguluhan ni Arsobispo Jose Palma ang nimong partisipasyon sa mga parokyano bahin sa planong pagbugna sa duha ka mga bag-ong dioceses. Samtang gipasabot nila nga ang tinguhan nini mao ang paghatag og pagtagad sa financial stability sa lugar ug administerial works. Daghang konsiderasyon ang gibuhat sa mong komitiba aron maumol ang gihimong Sugbuswak proposal. We conducted in the parishes within the boundaries of the new dioceses, so the boundary parishes, taking into consideration the issues and realities of these territories, its topography, the parishioners' general sentiments, sustainability, etc. But it is only the 4 areas of demographics, geographics, finances, and institution that were given time for a workshop. Nakita ning representante gikan sa laiko nga panahon na aron himong mas dali ang pag-abag sa simbang Romano Katoliko ngadto sa katawhan. Sanglit na bantayan niya ang consequence. So sa kadakong isla, sama na lang sa Sugbo. Ato silang General Pastoral Assembly, daghang mga parokyano ang nakapadangat ug yangungo bahin sa ilang proposal. In a world where with all the rapid changes of technology, social media, and the many different influence that this had on families, on the youth, on the many dangers of the world, all the more that the Cebuano families deserve a responsive church, a responsive hierarchy. Itatawino ni Arsobispo Jose Palma nga walay sagol nga politika ang gidusong Sugbuswak. Apan gipanghinaut niya ang mayong tubag gikan sa Santo Papa aron matuman ang gitinguhang paghimugso sa duha ka mga bag-ong dioceses. Laumang masumiter nila ang tanang dokumento sa ilang proposal ngadto sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ug sa Vatican City karong Enero sunod tuig. I believe, knowing the mind of brother bishops, they will certainly give their unanimous, I should say, endorsement of this proposal. After that, I will send these proposals to Rome. When it happens, we have no more control. That's why we say we leave to the Lord. Ian Navarro, CCTN News. Giila ang Mandawi City Treasurer nga si Attorney Regal Oliva o ang Philippine Bahaghari Trophy tungod sa nahimong kontribusyon niini sa LGU. Siya ang unang sakop sa local government unit nga nahatagan sa maong award tungod human sa nahimo nining instrumento sa pagpasiugda sa LGBT community sa Kabisayan. Ang Philippine Bahaghari Award gihatag ngadto sa mga individual ug organisasyon nga nagpasiugda sa SUGI equality ug human rights sa nagkadaiyang sektor sa komunidad. To say I was overwhelmed is an understatement because really, if you are being recognized by your advocacy, by the sincerity of your work,
by other people who you do not even know. So it means a lot. It means a lot to me, and they've seen also how we fought as a local government unit, how the LG of Mandaue City backed up and supported the causes that we have been marching for the past how many years. So it fattens the heart, and it actually humbles me in receiving the award. Moabot sa 11 ka mga sakop sa Department of General Services sa siyudad sa Mandaue ang nagpositibo sa illegal nga drogas. Human kini gipaubos sa surprise drug test. Ang nakuhang mga specimen ipaubos pa sa confirmatory test, diin ang resulta makuha sulod sa usa ka buwan. Sigon sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office, dulaan sa 100 ka mga tao ang napaubos sa drug test kagahapon. Ang Pangulo sa DGS nagkanayon nga ipatan-aw niini kung doon na ba'y susama nga mga personnel ang nagpositibo usab sa niaging tuig nga drug test. Mahinungduman nga napo ka mga sakop sa DGS ang nagpositibo usab sa illegal nga drugas sa niaging tuig. There must be something jud nga atong i-impose ba para mao si kapasikaran sa uban nga kaning gihimo na to nga programa ba dili jud miingon nga tiaw-tiaw no kanang ang kayuhan gyud sa tanang mga empleyado sa gobyerno as well as paghatag sa nindot sa nga serbisyo sa gobyerno pod no kay kami biyay mang public servant baya mi so at least may pud ang among a clean malingon a clean Mandaue comes from a clean personnel public servants. Mosunod, most wanted person sa Sugbo, nadakpan sa Mindanao human sa 30 ka tuig nga pagtago-tago. Kada uguban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa drugas ang nasakmit sa mga sakop sa kapulisan sa managlahing operasyon sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dulan sa 3 ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nakuha sa Talisay City PNP atol sa gilusad nga Uplan Limpyo Talisay kagahapon. Gila ang mga dinakpan nga silang alias Noe, taga Barangay Bulacau ug alias Aljin, taga Barangay Bulacau, dakbayan sa Talisay. Nakuha sa mga operatiba ang mga dagkong putos sa gituang shabu nga motimbang sa 425 grams ug adunay standard drug price nga 2.8 million pesos. Apil sa nakuha sa mga pulis ang usa ka Ingram M11 caliber 9mm ug balanini sulod sa magazine. Samtang kapin usab sa usa ka 200,000 ka pesos nga balor sa drugas ug usa ka armas ang nasakbit sa Barangay Sawang sa dakbayan sa Sugbo kagabi. Gikustodiya na sa kapulisan ang dinakpang si Loreto Abanis Ecohedo Jr., taga Sitio Upper Kinasangan, Barangay Kinasangan, dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa mga operatiba sa pagpangulo ni Police Major Francis Reds Talusig ang mga binulto sa gituang shabu nga motimbang sa 15.8 grams ug usa ka kalibre 45 nga pistola. Nag-atubang ang mga dinakpan ug kasong pagpabaligya ug pagpayuhot og illegal nga drugas ug kalapasan sa Comelec Gun Ban. Gian Navarro, CCTN News. Nadakpan ang ilang nga most wanted person sa lalawigan sa Sugbo sud sa 30 ka tuig atol sa operasyon sa kapulisan niadtong Miyerkules sa Udto. Nasikop sa subject nga si Jose Anticristo, 59 anyos dito sa Barangay Galas, dakbayan sa Dipolog. Pinasubay kini sa nahimong hiniusang operasyon tali sa Cebu Police Provincial Office ug Zamboanga del Norte Police Office. Ang dinakpan nga si Anticristo adunay warrant of arrest sa kasong robbery with multiple homicide gikan sa Regional Trial Court nga pinitsahan ni adtong Hulyo 1994. Gikustodiya sa Dipolog City Police Station ang dinakpan ug ikatakdang ibiyahe kini paingon sa Sugbo aron itunol ngadto sa korte.
Ana-ana sa 80% nga kumpleto ang Christmas decoration sa palibot sa Mandawi City Hall din susama ang porma sa inilang nga Disneyland. Migahin ang city government og 600,000 pesos tungod kay gipili nila nga mga i-recycle ang uban nga mga dayan-dayan sa nanglabay nga Pasko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon ang pagtrabaho sa sakop sa Department of General Services sa Christmas decoration sa syudad sa Mandawi. 80% na nga kompleto ang decorations o gibanabana nga mahuman sunod simana sa dili pang opisyal nga pagpasiga sa Disyembre 1. Nahumana ang Christmas tree nga adunay programmable lights og nabutang na usab ang pipila ka steel structures. Disneyland ang tema karon sa syudad. Aduna unyay nagkadayang life-size Disney characters sama ni Mickey Mouse, Donald Duck, Snow White ug uban pa nga ibutang palibot at ubangan sa City Hall o Heritage Plaza. Mabulokon nga mga bola ang ibutang dapit sa Business Permit and Licensing Office. Piintalan usab ang City Hall grounds. It's not really ang kwarta mao'y makahatag og kalipay sa katawhan, kundi a little nga makita nga nindot nga kasuruyan diri sa Mandawi is quite enough na good. Para lang na ako. Hope pag mauyunan sa kadaghanan. Ana alang sa 600,000 pesos ang gigahin sa syudad alang sa Christmas decorations. Gi-recycle nila ang sagad nga mga dayan-dayan sa ninglabay nga mga tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa atong Christmas countdown, 38 kadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Antod Lunes pohon, dinihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang hubog, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulan kita sa Mandawi. Tawag sa kamana sa pagkikay, sa puso atong ipalalo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulan kita sa Marawi. Tawag sa kamana sa pagkikay. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel is according to Luke 17, 26 to 27. Jesus' words were not intended for outsiders, but to instruct disciples. Para nato, mga kaigsunan. What do we learn here about Jesus coming? Jesus will come when everything is going on normally, when nobody is expecting him. Jesus will come suddenly and without warning. When Jesus comes, it will not be too late to do anything or get anything. Material possessions have no meaning at that time. And those for whom they do not have meaning are destined for judgment. When Jesus comes, people side by side will be separated. One for salvation, the other for judgment. When Jesus comes, his location will be immediately obvious from far away. It will not be hidden or secret. We disciples must be ready and watchful.
lest we become into spiritual weariness due to the progress of life from one generation to the next, and assume that Jesus won't return after all. But be ready, the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. The earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. The day will bring about the destruction of heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of the righteousness. What is Jesus saying to us today? Unsa may yang gisulti ka nato karong adlaw? We all know that at some point the end of time will come. Maabot gyud ka ng katapusan sa panahon. However, we do not know the day or the hour it will arrive. Maabot ra jud ka na. Nor do we know that this experience will be like. The plain descriptions Jesus gave us is not an inviting nor an hopeful message. The gift is today and every day we have a choice. Each morning I can ask myself, how will I live my life today? Will I choose to carouse as they did in Noah's day? Every day we have a choice. If we live each day in a loving manner, we will have no need to be fearful of dying. However, we are hurtful or indifferent to the individuals in our lives and to the world, we may get some fire and brimstone. Every choice we make is a significant choice. Today and every day is a good day to make truthful and loving choice and decisions. Mga kaigsunan, if we strive to love each and every day, we will have no need to be afraid of dying. The gates of heaven will be wide open, and Jesus will be waiting for us there. And He will welcome us with open and loving arms. It is our decision to make. Narana nimo kung unsay imong desisyon. Makaigsunan, ibutang nato atong kaglingon sa presensya sa Ginoo. Sana samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nang itong amahan, yes, we have understand the teaching that the Lord has given to us. Yes, no one can change our mind. We are all yours. We will follow that road going to you no matter what. Yes, nothing can change us. We have left behind our old life already. In this new life, we want to move on to be with you. Now, Father God, here we are. If Jesus is opening His two arms and welcoming us,
we also open our two arms in welcoming you to our heart. Yes, we are all yours. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. So mga kaigsunan, you have decided to be with the Lord. Be with me. Tomorrow, I'll be with you also. Amen. And shalom. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen and amen.